Narinig mo na ba ang demonyong si Paimon? Hari ng impyerno, dalubhasa sa okultismo at tagapag-ingat ng mga sinaunang lihim, si Paimon ay isang mahiwaga at kontrobersyal na nilalang na lumalabas sa mga grimoires at ritual ng pagsasamo. Ngunit sino nga ba talaga si Paimon? Isa ba siyang masamang nilalang na kumakatawan sa kadiliman o isang pinagmumulan ng ipinagbabawal na kaalaman na maaaring maabot ng sino mang may lakas ng loob na pumasok sa kanyang kaharian? Susuriin natin ang pinakamalalalim na aspeto ng demonolohiya upang matuklasan ang mga lihim na bumabalot sa maalamat na figurang ito. Upang lubos na maunawaan ang misteryosong katauhan ni Paimon, kailangan nating pag-aralan ang kanyang pinagmulan sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang paglitaw sa mga sinaunang grimoires at tekstong okulto. Ang unang hakbang natin ay ang Lesser Key of Solomon, na kilala rin bilang Lemegeton, isang pangunahing aklat sa larangan ng demonolohiya. Ang grimoires na ito mula sa ika-17 siglo ay inilalarawan si Paimon bilang isang makapangyarihang nilalang na nasa ika-9 na ranggo sa hanay ng 72 demonyo na nakatala rito. Ipinakikilala siya bilang isa sa mga hari ng impyerno, isang titulo na nagpapakita ng kanyang malawak na kapangyarihan at impluensya sa mundo ng mga demonyo. Kilala rin siya bilang hari ng kanluran. Sa Lesser Key of Solomon, inilalarawan siya bilang isang lalaking may mukhang pambabae, nakasuot ng makinang na korona at nakasakay sa isang dromedaryo. Ang imaheng ito na pinagsasama ang mga katangiang panlalaki at pambabae ay nagpapahiwatig ng kanyang ambibalente at komplikadong likas na katangian. Sa loob ng hierarkiya ng impyerno, si Paimon ay isa sa mga pinakamataas na pinuno at tanging si Lucifer lamang ang mas makapangyarihan sa kanya. Pinamumunuan niya ang isang hukbo na binubuo ng 200 legyon ng mga demonyo na nagpapatunay sa kanyang kapangyarihan at impluensya. Ilan sa mga grimoires ang nagsasaad na si Paimon ay nakikipagtulungan sa ibang mga demonyo tulad ni Nabibol at Abalam upang maisakatuparan ang mga partikular na gawain. Maging ang anyo ni Paimon ay puno ng simbolismo. Ang kanyang korona ay sagisag ng kapangyarihan at autoridad na hawak niya sa mundo ng impyerno. Ang kanyang mukhang pambabae na matatagpuan sa ilang mga representasyon ay maaaring sumasalamin sa dalawahang aspeto ng kanyang kalikasan, ang pagkakaroon ng parehong liwanag at dilim. Samantala, ang kanyang sasakyang dromedaryo ay maaaring ipakahulugan bilang isang simbolo ng kanyang kakayahang lumipat sa iba't ibang mundo at dimensyon. Ngunit bakit nga ba si Paimon ay hinahanap ng mga nagsasaliksik sa sining ng okultismo? Ang sagot ay nasa mga kapangyarihang sinasabing kanyang ipinagkakaloob. Ayon sa grimoires, si Paimon ay isang dalubhasa sa agham at sining. Kaya niyang ipagkaloob sa kanyang mga tagapagsamo ang malalim na kaalaman sa filosofiya, retorika, musika at lahat ng lihim na kaalaman. Bilang tagapag-ingat ng mga misteryo ng mundo, kaya rin niyang ibunyag ang mga lihim tungkol sa kalikasan ng lupa, hangin at tubig. Ang pinagmulan ng pangalang Paimon ay nababalot ng misteryo. May ilang teorya na iniuugnay ito sa salitang Hebreo na paamon na nangangahulugang kampana marahil bilang pagtukoy sa tunog na sinasabing kasabay ng kanyang pagsasamo. May ilang teoryang nagsasaad na maaaring may kaugnayan si Paimon sa Griegong Diyos na si Pan, ang Diyos ng kalikasan at pagkamayabong, o sa salitang Paimon na sa ilang sinaunang kultura ay tumutukoy sa isang Diyos na tagapagtanggol o espiritong tagapagbantay. Ang imahe ni Paimon ay nagbago sa paglipas ng mga siglo habang inilalarawan siya ng Lesser Key of Solomon bilang isang nilalang na may androgynous o magkahalong katangiang panlalaki at pambabae. Ibang mga akda tulad ng Dictionnaire Infernal
Nicolin de Plancy ang nagpapakita sa kanya bilang isang mas lalaking figura na may nakapanghihilakbot na ekspresyon at malalaking sungay. Ipinapakita ng iba't ibang representasyong ito ang maraming interpretasyon at pagbabago sa imahe ni Paimon sa paglipas ng panahon na hinubog ng paniniwala at pananaw ng bawat henerasyon. Ang pagsasamo kay Paimon tulad ng anumang demonyong nilalang ay isang masalimuot na proseso na puno ng simbolismo at may malalim na ugat sa sinaunang tradisyon ng okultismo. Ang mga aklat na nagtatala ng ganitong kaalaman sa seremonyal na mahika ay naglalaman ng mga ritual at hakbang sa pakikipag-ugnayan sa makapangyarihang haring ito ng impyerno. Halimbawa, inirerekomenda ng Lesser Key of Solomon ang isang detalyadong ritual upang matawag si Paimon. Dapat munang linisin ng salamangkero ang sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin, nililinis ang kanyang katawan at isipan upang maihanda ang sarili sa pakikipagtagpo sa nilalang na demonyo. Ang ritual ay kailangang isagawa sa isang liblib at sagradong lugar, mas mainam kung sa gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang mahiwagang bilog ang iguguhit sa lupa gamit ang uling o tisa upang maprotektahan ang nagsasagawa mula sa masasamang puwersa ng impyerno. Sa loob ng bilog, maingat na inaayos ng salamangkero ang mga gamit sa ritual. Ang selyo ni Paimon, isang simbolo ng demonyo, mga kandila, insenso at isang seremonyal na patalim. Ang mismong proseso ng pagsasamo ay binubuo ng pagbigkas ng sinaunang mga orasyon at inkantasyon upang makuha ang atensyon ni Paimon at mapasulpot siya sa ritual. Dapat na panatilihin ng salamangkero ang matibay at matapang na tindig. Ipinapakita ang lakas ng loob at autoridad sa harap ng demonyo. Napakahalaga ng pagiging eksakto sa pagsasagawa ng ritual dahil ang anumang pagkakamali o pag-aalinlangan ay maaaring humantong sa malalang kahihinatnan na nagbubukas ng pinto sa masamang impluensya ni Paimon. Binabanggit din sa ilang grimoires ang mga alay na sinasabing kailangang ibigay upang mapasaya si Paimon at mapadali ang kanyang pakikipagtulungan. Kabilang dito ang mamahaling mga bato, mahahalagang metal, mababangong halamang gamot at mga hayop bilang sakripisyo. Gayunpaman, ang ganitong klaseng sakripisyo ay tinutuligsa ng maraming modernong tradisyon ng okultismo na nagbibigay diin sa kahalagahan ng paggalang sa lahat ng anyo ng buhay. Habang ipinapaliwanag ng grimoires ang kanyang kapangyarihan at kung paano ito maaaring gamitin, nananatiling isang misteryo ang tunay na personalidad ni Paimon. Kadalasan siyang inilalarawan bilang isang mapagmataas at makapangyarihang nilalang, lubos na may kamalayan sa kanyang posisyon sa hiyerarkiya ng impyerno. Ngunit sa kabilang banda, sinasabing kaya niyang hikayatin ang salamangkero na maglingkod sa kanya kung ito ay magpapakita ng sapat na respeto at tatayo ng may paninindigan sa kanyang mga kahilingan. May mga tekstong naglalarawan kay Paimon bilang isang mahusay magsalita at may pambihirang kakayahan sa panghihikayat na malinaw at tuwid kung makipag-usap. Gayunpaman, may ibang mga paglalarawan na nagpapakita sa kanya bilang isang madaling magalit at mainipin na nilalang na hindi kailanman nagpaparaya sa anumang pagsuway sa kanyang kapangyarihan. Ang tila may dalawang panig na likas na katangian ni Paimon ay nagdaragdag sa misteryong bumabalot sa kanya na ginagawang isang masalimuot at mapang-akit na nilalang. Ang mga kasunduan kay Paimon ay kontrobersyal at nalililiman ng misteryo. Sa ilang grimoires, binabanggit ang posibilidad ng paggawa ng kasunduan sa demonyo kung saan maaaring ipagpalit ang mga serbisyo at alay kapalit ng kaalaman, kapangyarihan o kayamanan. Gayunpaman,
Ang ganitong mga kasunduan ay madalas inilalarawan bilang mapanganib at hindi tiyak na maaaring humantong sa espiritual at pisikal na pagkawasak ng salamangkero. Nagbabala ang mga tradisyon ng okultismo laban sa labis na ambisyon at labis na paghahangad ng kapangyarihan na nagpapaalala sa atin na ang landas ng mahika ay dapat tahakin ng may pananagutan. Ang figura ni Paimon, tulad ng maraming iba pang demonyong nilalang, ay binalot ng mga kalabuan at kabalintunaan. Bagaman madalas siyang inilalarawan bilang isang impyernong nilalang na may kaugnayan sa kadiliman, may ilang paniniwala sa okultismo na nakikita siya bilang isang bukal ng kaalaman at kapangyarihan na maaaring gamitin para sa mabuting layunin. Ang papel ni Paimon bilang isang espiritual na gabay ay matatagpuan sa kanyang kakayahang ipagkaloob ang karunungan at ibunyag ang mga nakatagong lihim. Naniniwala ang ilang okultista na si Paimon ay sumasagisag sa paghahanap ng kaalaman at sa pagdaig sa mga limitasyon ng isipan ng tao. Mula sa pananaw na ito, ang pagsasamo kay Paimon ay hindi isang kasunduan sa kasamaan, kundi isang pakikipag-usap sa isang makapangyarihang nilalang na may kakayahang magbigay liwanag sa landas ng salamangkero sa kanyang paglalakbay patungo sa sariling kaalaman at espiritual na pag-unlad. Gayunpaman, ang moral na kalabuan ni Paimon ay nananatiling isang paksa ng debate. Kung sa isang banda ay maaari siyang makita bilang isang gabay at pinagmumulan ng karunungan, sa kabilang banda siya pa rin ay isang demonyo, konektado sa mga impyernong puwersa at sa panganib ng mahika. May mga nagsasabi na likas na masama ang kalikasan ni Paimon, habang may iba namang naniniwala na ang kanyang impluwensya ay nakabatay sa hangarin ng taong tumatawag sa kanya. Si Paimon ay maaaring ituring na parang isang salamin na sumasalamin sa mga pagnanasa at motibasyon ng sinumang tumatawag sa kanya. Tulad ng ating nakita, ang figura ni Paimon ay masalimuot at puno ng kabalintunaan. Siya ay isang demonyo na may kaugnayan sa mga impyernong puwersa, ngunit maaari rin siyang makita bilang isang espiritual na gabay at isang bukal ng kaalaman para sa sinumang may tapang na pumasok sa kanyang kaharian. Ang sagisag na dala niya na puno ng kahulugan ay nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang dalawahang kalikasan ng tao at ang walang hanggang paghahanap sa ipinagbabawal na kaalaman. Lumampas na si Paimon sa hangganan ng mga grimoires at naging isang tanyag na figura sa kulturang popular, lumalabas sa mga pelikula, laro at iba pang modernong likha. Ipinapakita ng kanyang presensya ang walang hanggang pagkabighani ng sangkatauhan sa mga demonyong nilalang tulad niya na nagpapasiklab ng kuryosidad at ng matinding pagnanasa na tuklasin ang pinakamalalayong sulok ng hindi pa nalalaman.